Sa halagang 2 milyong piso, nagawang ibenta ni Leticia ang kanyang anak-anakan na si Malia sa isang lalaking akala ng lahat ay isang matanda at tuklubang bilyonaryo. Ngunit ang salapi at pananakit ng kanyang madrasta ay hindi sapat upang pasukin ang nag-aapoy na tapang ni Malia. Sa kanyang pagtatangkang tumakas, nahuli siya ng lalaking nakatakda niyang pakasalan. Walang iba kundi ang gwapo, makapangyarihan ngunit napaka-misteryosong si Mr. Ivan Salvador. Sa loob ng marangyang mansyon ng mga Salvador, papasukin ni Malia ang isang mundong puno ng patibong, lihim at mga sakim na lobo. Haharapin niya ang malandi at mapanganib na ex-girlfriend ni Ivan na si Katrina, kasabay na muling pag-atake ng kanyang sakim na madrasta. Tatanggapin na lang ba ni Malia ang kanyang kapalaran dahil siya ay binili lang o gagamitin niya ang kanyang talas at lakas upang baguhin ang takbo ng laro? Isang kasunduan sa papel na magsisilang sa isang palaban na reyna at gigising sa natutulog na damdamin ng isang mailap na bilyonaryo? Isang mapagpalang araw at maningning na pagsubaybay sa lahat ng ating mga kaiyasya sa buong bansa. Ako ang inyong lingkod, ang inyong tagapagsalaysay si Miss Sandra na muling maghahatid sa inyo ng isang kwentong gigising sa inyong mga damdamin. Magpapatibok ng inyong mga puso at magpapakita ng tunay na lakas na isang babaeng Pilipina. May presyo nga ba ang kalayaan? Kaya mo bang panindigan ang iyong dangal kung ang mismong pamilya mo ang nagtaksil at nagbenta sa iyo para sa 2 milyong piso? Ngayong araw, eksklusibo dito sa Ayesha TV, ipapakilala namin sa inyo si Malia. Isang bida na hindi iiyak sa sulok. Isang bida na hindi pasisiil sa kamay ng mapang-aping madrasta at walang takot na luluhod sa harap ng kahit na sinong kontrabida. Ngunit paano kung ang lalaking bumili sa kanya ay hindi ang huklubang matanda na kanyang inaasahan? Paano kung ang nag-aabang sa kanya sa dulo ng madilim na eskinita ay ang pinakamayaman, pinakagwapo, ngunit pinaka-misteryosong bilyonaryo sa lungsod, si Mr. Ivan Salvador? Mga kaayasya, ihanda ang inyong mga emosyon dahil masasaksihan ninyo ang banggaan ng tapang, ang tamis ng pag-ibig na nagmula sa isang kasunduan at ang marangyang resback ng isang palaban na reyna laban sa mga mapanlinlang na linta sa lipunan. Huwag aalis, huwag kukurap. Narito na ang pinakabagong obra maestra na tututukan nyo araw-araw. Dito lang yan sa nag-iisang tahanan ng mga dekalidad na kwento, ang Ayesha TV. Hindi ako magpapakasal sa kanya. Yumanig ang maliit at lumang sala sa sigaw ni Malia. Nandilisik ang kanyang mga mata habang nakatingin sa kanyang madrasta na si Leticia. Hawak ng matandang isang tsekeng nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Ang perang kapalit ng kanyang kalayaan, ng kanyang katawan at ng kanyang kinabukasan. Gabi na at ang tayong nagbibigay liwanag sa masukal at madilim nilang bahay ay ang lumalantang bumbilyan sumasabay sa bagsak ng ulan sa bubong na yero. Ang galit sa dibdib ni Malia mas matindi pa sa bagyong nagbabadya sa labas. Ngunit bago pa siya makahakbang palayo, isang mabigat at mabilis na palad ang dapo sa kanyang pisngi. Napalingon ang mukha ni Malia sa lakas ng sampal. Pumutok ang kanyang labi at naramdaman niya ang malagkit at lasang kalawang na dugo. Ang hapde gumuhit hanggang sa kanyang leeg, ngunit di niya hinayaang pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Matagal nang natuyo ang mga luha niya para sa pamilyang to. Baka nakakalimutan mo kung paano tayo pinabayaan ng iyong ama, dambana ni Leticia habang dinuduro ang mukha ng dalaga. Namumulang mukha ng madrasta sa galit. Ang mga ugat sa leeg ay tila puputok na sa kasakiman. Ako ang gumapang sa iyo sa hirap para makatapos ka sa pag-aaral kahit di naman kita anak. Kaya nararapat lang suklian mo lahat ng pinaghirapan ko. Utang na loob? Bahagyang tumawa ng mapait si Malia. Pinahid ang dugo sa kanyang labi gamit ang likod ng kanyang palad. Tumingala siya, walang bakas ng takot, tanging nag-aalab na galit at determinasyon. Pinag-aral mo nga ako, pero ginawa mo naman akong katulong. Kulang na lang ibenta mong kaluluwa ko sa mga nagpautang sa'yo dahil sa bisyo mo sa sugal. At ngayon, totoong binenta mo na ako sa isang matandang lalaki para lang sa 2 milyong piso? Walang hiya ka? Matuto kang gumanap na anak at huwag mo kong pangaralan dahil kung wala ako, baka nabulok ka na sakali. Asar na asar si Leticia dahil sa talas ng dila ng dalaga. Sasampalin muli niya si Malia sa pagkakataong to. Mabilis na sinalo ni Malia ang kamay ng madrasta sa ere. Mahigpit niya itong pinuluputan, sapat para mapadaing ang matanda.
Hinding-hindi mo na ako masasaktan muli, Leticia. Tapos na ang mga araw na umiiyak ako sa sulok at nagmamakaawang wag mong paluin. Malamig at may diin na banta ni Malia. Inihagis niya ang kamay ng matanda at mabilis na tumalikod patungo sa pinto. Ibalik mo ang pera sa kanya dahil hinding-hindi ko isasarang pinto ng kinabukasan ko para lang sa luho mo. Malia, huwag kang magkakamaling lumabas ng pintong yan. Babalatan kita ng buhay. Sigaw ni Leticia na halos mapatid na ang litid sa leeg. Di na lumingon si Malia. Binuksan niya ang pinto at mabilis na sumabak sa ilalim ng madilim, malamig at bumubuhos na ulan. Ang tanging nasa isip niya ay itakbo ang kanyang sarili palayo sa impyernong yon, nang hindi nalalamang isang mas malaking bagyo ang nag-aabang sa kanya sa dulo ng kalsada. Madilim na ang gabi at mas lalong lumalakas ang patak ng ulan. Patakbong hinahatak ni Maria ang maputik at madilim na eskinita palabas sa kanilang subdivision. Basang-basa ang kanyang simpleng t-shirt at pantalon at ang kanyang mga tsinelas ay halos maputol na sa bilis ng kanyang pagtakbo. Humihingal siya. Ang bawat hininga ay may kasamang usok dahil sa lamig ng gabi. Ngunit ang takot at ang adrenaline ang nagpapatakbo sa kanyang mga paa. Isang malakas sa tunog ng preno ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Isang itim at naglalakihang mamahaling sasakyan, isang Cadillac Escalade ang biglang humarang sa mismong tapat ni Malia. Nasa laukan siya ng hangin at napaatras, ngunit huli na ang lahat. Mabilis bumuka sa mga pinto ng sasakyan at lumabas ang dalawang dambuhalang lalaki na nakasuot ng formal na barong at may hawak na payong. Bago pa man makasigaw si Malia upang humingi ng saklolo, ay mabilis niyang nawakan ito sa magkabilang braso. Bitawan niyo ako. Sabi ng bitawan niyo ako sino ba kayo? Pinagsisipa at nagpupamigla si Malia. Kahit basa ng ulan at nangangatog sa lamig, hindi siya sumuko. Ginamit niya ang buong lakas ng kanyang katawan. Kinagat niya ng marahas ang braso ng isang lalaking humahawak sa kanya, dahilan upang mapatili ito sa gulat at mabitawan ang kanyang kanang kamay. Aba, matapang ang isang to, anas ng bodyguard na nakagat. Susubukan pa sanang sikuhin ni Malia ang isa pa, ngunit isang boses ang biglaang pumainan lang mula sa loob ng nakabukas na pinto ng sasakyan. Isang boses na baritono, napakalamig at may natural na otoridad na tila kayang magpatigil sa takbo ng mundo. Dalhin niyo siya sa loob, huwag niyo siyang sasaktan. Yumuko kaagad ang dalawang bodyguard, tila mga asong napaamo ng kanilang amo. Sa isang iglap, binuhat si Malia at sapiritang pinasok sa malawak, babango at marangyang backseat ng sasakyan. Doon, marahas siyang napaupo sa mamahaling leather seat. Hingal na hingal si Malia habang mabilis na inaayos ang basang-basa niyang buhok na dumidikit sa kanyang mukha. Hinarap niya ang lalaking nakaupo sa kadiliman ng kabilang sulok ng sasakyan. Ito ang lalaking tinutukoy ng kanyang madrasta na bumili sa kanya sa halagang 2 milyong piso. Ayon kay Leticia, isang matanda ngunit mayaman na lalaki ang nagbayad ng tseke. Kaya naman ang inaasahan ni Malia ay isang uod na hukluban na may kulubot na balat at kalbong ulo. Ngunit ang lalaking nasa harap niya ngayon malayo, napakalayo sa kanyang imahinasyon. Siya si Mr. Ivan Salvador. Mukha tong nasa unang bahagi ng kanyang 30 taon or early 30s. Ang kanyang mukha ay tila nililok ng pinakamahusay na eskultor sa mundo. Matangos ang ilong, matalim at perpekto ang panga at may manipis ngunit mapunang mga lapi. Ang kanyang buhok maayos na nakabrush back kahit gabi na, ngunit ang pinaka nakakatawag pansin sa kanya ay ang kanyang mga mata. Mga matang kulay abo, malamig at tila nakatitig sa kaibuturan ng kaluluwa ni Malia. May kung anong misteryosong aura ang bumabalot sa kanya. Tila ba may mabigat at madilim tong lihim na itinatago sa likod ng marangyang kasuotan. Ikaw! Hingal at galit na sabi ni Malia habang pilit pinapakalma ang mabilis sa tibok ng kanyang puso. Ikaw ang bumili sa akin? Tinitigan siya ni Ivan mula ulo hanggang paa. Walang kahit anong emosyon ang makikita sa mukha ng lalaki. Tila isang estatwa na walang pakiramdam. Malia, malamig nitong sagot habang dahan-dahang inaayos ang pagkakasara ng kanyang mamahaling suit.
Hindi ako kailanman magiging pag-aari ng sinuman, asik ng dalaga. Pinandilatan niya to ng matao pang itago ang panginginig ng kanyang buong katawan dahil sa lamig at takot. Ang pananakit ba ng stepmother ko ang mag-uudyok sa akin para tanggapin na lang ang kapalaran ko dahil lang binayaran mo siya? Pues nagkakamali ka, Mr. Salvador. Hindi mo ako mabibili. Lalaban ako kahit anong mangyari. Sa unang pagkakataon, isang tipid, pilyo, ngunit misteryosong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ivan. Hindi siya nagulat o nagalit sa pambabastos ng dalaga, sa halip tila mas lalo tong naging interesado. Gusto ko ng palaban, bulong ni Ivan habang sumasandal sa upuan at muling ibinabaling ang tingin sa bintana ng sasakyan kung saan umaagos ang ulan. Tingnan natin kung hanggang saan naabot ang tapang mo kapag pumasok ka na sa mundo. Humarurot ang sasakyan patungo sa isang eksklusibong subdivision sa labas ng lungsod. Sa bawat minutong lumilipas, ramdam ni Malia ang malamig na hangin mula sa aircon ng sasakyan na nagpapanginig sa kanyang basang katawan. Subalit mas pinili niyang magtiis kaysa magpakita ng kahinaan sa harap ng lalaking bumili sa kanya. Si Ivan naman na natiling tahimik, nakatingin lang sa labas ng bintana, hawak ang isang mamahaling gintong pluma. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang dambuhalang bakal na gate. Kusang bumukas ito at lumarawan sa paningin ni Malia ang isang malawak na ari-arian na napapaligiran ng matataas na pader at mga armadong gwardya. Sa gitna nito nakatayong isang modernong mansyon na gawa sa salamin at konkreto. Mukha itong palasyo ngunit para kay Malia, ito'y walang pinagkaiba sa isang magarang hawla. Mabana, malamig na utos ni Ivan nang huminto ang sasakyan sa tapat na ingranding pinto ng mansyon. Agad binuksan ng bodyguard ang pinto para kay Malia. Pagkababa niya, sinalubong sila ng isang matandang babae na maayos ang pagkakatali ng buhok. Nakasuot ng uniforme ang isang mayordoma. Ihatid siya sa kanyang silid, Manang Esther. Bigyan mo siya ng tuyong damit at pagkain. Utos ni Ivan nang di man lang nililingon ang dalaga. Diretso itong naglakad patungo sa ikalawang palapag. Tila ba isang multo na nawala na lang bigla sa dilim ng sarili nitong bahay. Sumunod ka sa akin, iha, malumanay na saad ni Manang Esther. Dinala si Malia sa isang silid sa dulo ng pasilyo. Pagkabukas ng pinto, halos malaglag ang panga niya. Ang silid ay mas malaki pa sa buong bahay nila ni Leticia. May malambot na kama na kulay puting sapin, sariling banyo at isang walk-in closet. Pagkaalis ng matanda matapos tong mag-iwan ng tuyong damit, mabilis na naligo at nagpalit si Malia. Imbes maiyak at manghina, ginamit niya ang oras na yon para mag-isip. Di siya pinalaking manikan ng kanyang mga karanasan. Kung binili man siya ni Ivan Salvador, gagawa siya ng paraan para mabayaran ang 2 milyong piso na yon sa sarili niyang mga kamay at pagkatapos tatalikuran niya ang maruming mundo nito. Hindi ako magiging alipin dito, bulong niya sa sarili habang nakatingin sa salamin. Pinatutuyo ang kanyang buhok. Lalaban ako. Kinabukasan, maagang nagising si Malia. Suot ng isang simple puting blusa at maong na pantalon na binigay sa kanya. Bumaba siya ng dining hall. Doon nadatnan niya si Ivan. Nakasuot ito ng formal na business suit. Seryosong nagbabasa ng mga papeles sa kanyang tablet habang humihigop ng kape. Maupo ka, saad ng lalaki nang hindi tumitingin sa kanya. Umupo si Malia sa tapat nito. Pinalitok ang kanyang mga daliri. Walang bakas ng takot sa kanyang mukha. Gusto ko ng malinaw na kasunduan, Mr. Salvador. Hindi ko alam kung anong kailangan mo sa akin pero hindi ako magiging sunod-sunuran sa mga gusto mo. Binaba ni Ivan ang kanyang tasa ng kape. Tinitigan niya si Malia ng kanyang mga mata na kulay abo, tila sinusuri kung totoo ang tapang na pinapakita nito. Simple lang ang kailangan ko sa'yo, Malia. Kailangan ko ng isang asawa sa papel sa loob ng 1 taon. Yun ang huling hiling ng aking lolo para makuha ko ang aking buong mana at ang pamumuno sa Salvador Group of Companies. At ikaw ang pinili ko. Dahil alam kong wala kang pamilyang pwedeng manghimasok maliban sa madrasta mo na nakuha ko na sa pera. Kasal sa papel? Taas noong tanong ni Malia. Medyo nabawasan ang tensyon sa kanyang dibdib, ngunit nanatiling alerto. At pagkatapos ng kontrata, anong mangyayari sa akin? Malaya ka na.
at bibigyan pa kita ng sapat na yaman para mamuhay ng marangya habang buhay. Sagot ni Ivan, seryoso ang bawat salita. At sa tingin mo papayag ako? Hamon ni Malia. Wala kang pagpipilian, pero alam kong papayag ka dahil ito lang ang paraan mo para makalayo kay Leticia. Tugon ni Ivan na may kasamang tuso at mapang-asar ng ngiti. Bago pa makasagot si Malia, bumukas ng marahas ang pinto ng dining hall. Isang malakas at maingay na tawa ng isang babae ang biglang bumasok sa seryosong atmosfera ng silid. Ivan, Sinta, bakit di mo sinabing may bago ka palang laruan dito sa bahay? Pumailan lang ang isang boses na puno ng paimbabaw na tamis, ngunit may kaakibat na kamandag. Mula sa pinto ng dining hall, pumasok ang isang babaeng tila kulang sa tela ang kasuotan. Nakasuot to ng pulang-pulang hapit na damit na hapit sa kanyang katawan at halos lumuwa na ang dibdib. Ang kanyang buhok kulay ginto, mahaba at kulot sa dulo. Siya si Katrina, ang kanilang ex-girlfriend ni Ivan at isang tanyag na modelo sa bansa. Kahit matagal nang tinapos ni Ivan ang relasyon nila dahil sa pagiging maluho at taklesa nito, hindi pa rin siya bumibitiw. Determinado siya na makuha ang yaman at kapangyarihan ng mga Salvador at gagawin niya ang lahat para manatili sa buhay ng lalaki. Malandi ang kanyang lakad, kumikendeng tungo sa peso ni Ivan habang umaalingasaw ang mamahalin ngunit masangsang niyang pabango. Parang linta siyang sumandal sa balikat ni Ivan at mabilis na humalik sa pisngi nito. Hindi man lang gumalaw si Ivan. Nanatili itong blanko ang mukha, tila sanay na sa kalandian ng babae. Matapos ang kanyang pabebe na eksena kay Ivan, dahan-dahang binalingan ni Katrina ng tingin si Malia. Agad na palitan na matinding panghahamak at pagngingit-ngit ang kanyang mukha. Tiningnan niya si Malia mula ulo hanggang paa na para bang nakakita ng isang maraming basahan sa gitna ng isang marangyang palasyo. So ito ba ang galing sa squatter na binili mo kay Leticia sa halagang 2 milyong piso? Tawa ni Katrina habang tinatakpan ng kanyang bibig gamit ang mga kuko na may mahahaba at pulang cutics. Mukha siyang basang sisiw, Ivan. My God! Paano mo naman dadali ng isang ganyan sa mga high society party natin? Baka mapagkamalan pang tagapunas ng sahig o kaya naman tagahugas ng plato yan. Naningkit ang mga mata ni Malia. Ang mga kamay niya sa ilalim ng lamesa dahan-dahang nakakuyom. Sanay siya sa pang-api at masasakit na salita ng kanyang madrasta na si Leticia mula pa nung bata siya. Kaya naman para sa kanya, ang mga banat ni Katrina ay para bang lamok lang na naghingay sa tenga nakakarindi, ngunit madaling tipukin. Di nagpakita ng kahit anong emosyon si Malia na ikasisiya ng kontrabida. Sa halip, dahan-dahan siyang tumayo. Tinuwid ang kanyang likod, tinaas ang kanyang baba at tumitig ng diretso at walang takot sa mga mata ni Katrina. Kung tagapunas man ako ng sahig, siguraduhin mong hindi ka madudulas kapag dirinisan ko na ang dumi mo. Sagot ni Malia na may matamis ngunit mapanganib ng ngiti. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit bawat salita parang talim na humihiwa sa hangin. At saka, miss, kung sino ka bang mukhang kulang sa telang damit, bisita ka lang dito, di ba? Ako? Ako lang naman ikakasal sa may-ari ng bahay na to, kaya matuto kang lumugar at mag-ayos ng pananalita. Baka ipabukod kita sa basurahan sa labas. Namilog ang mga mata ni Katrina sa gulat. Nagbitiw siya sa pagkakahawak sa balikat ni Ivan at napaatras na isang hakbang. Di niya inasahan na isang babaeng binili lang at galing sa hirap ay magkakaroon ng lakas ng loob na sagot-sagutin siya ng ganon kadesidido at katapang. What did you say? Nanginginig sa galit na asik ni Katrina. Ivan, tignan mo ang basurang yan. Ang lakas ng loob magsalita ng ganyan sa akin sa mismong harapan mo. Ipa-kick out mo nga yan. She's out of class. Padjak niya ng kanyang paa na naka-high heels na parang batang inagawan ng laruan. Tumingin si Katrina kay Ivan. Umaasang ipagtatanggol siya nito at palalayasin si Malia. Ngunit si Ivan na natili lang nakaupo, mahigpit na nakatitig kay Malia. Sa kauna-unahang pagkakataon, may kakaiba at bihirang kislap ng aliwang paghanga sa kanyang mga misteryong mata na kulay abo. Mukhang nagustuhan nito ang palabang dila ng kanyang magiging asawa. Binaba ni Ivan ang kanyang tablet at tumayo. Katrina, malamig nitong tawag sa ex-girlfriend. Umalis ka na.
Kung wala kang importanteng sasabihin tungkol sa kumpanya, at huwag mo nang uulitin pumasok sa dining hall ko nang walang permiso, lalo na ako ang balak mo lang hiyain ang magiging asawa ko. Namutla ang mukha ni Katrina sa narinig. Ang kanyang mga labing pulang-pula, bahagyang nanginig sa halo-halong kahihiyan at galit. Di niya akalaing sa harap ng basurang to ay ipagtatanggol siya ni Ivan, ang lalaking matagal na nang hinahabol at inaasahang magpapakasal sa kanya balang araw. Ivan, paano mo nagagawang sakta ng damdamin ko para lang sa babaeng yan? Maktol ni Katrina sabay baling ng matatalim na tingin kay Malia. Hindi pa kayo kasal at sisiguraduhin kong hindi matutuloy ang kasalang yan. Tapos ka na ba sa drama mo? Seryosong singit ni Malia habang nakataas ang isang kilay. Umupo siya muli at kalmadong kumuha ng tinidor. Kung tapos ka na po, pwede ka nang umalis. Nakakasira ka kasi ng ganang kumain eh. Masyadong maasim yung mukha mo para sa almusal ko. You bitch! Sa sobrang pagingit-ngit, nawalan na ng kontrol si Katrina. Mabilis siyang humakbang patungo sa pwesto ni Malia at ipinalipad ang kanyang palad upang saktan ng dalaga. Sanay si Katrina na lahat ng gusto niya nasusunod at di niya matatanggap na isang hamak na mahirap lamang ang magpapahiya sa kanya. Ngunit nagkamali siya ng kinalaban. Hindi si Malia ang tipikal na bida sa mga teleserye na iiyak na lamang kapag kasinaktan. Bago pa man dumapo ang palad ni Katrina sa kanyang mukha, mabilis na iniwas ni Malia ang kanyang ulo. Sa parehong pagkakataon, hinawakan niya na mahigpit ang pulso ni Katrina at marastong pinuluputan sa likod ng sarili nitong katawan. Masakit! Bitawan mo ko? Tili ni Katrina nang maramdaman ang puwersa ng pagkakahawak ni Malia. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Matuto kang lumugar. Bulong ni Malia sa mismong tenga ng kontrabida. Sapat lang para marinig nito ang lamig ng kanyang boses. Kung akala mo natatakot ako sa mga tulad mong nakabili lang ng branded na damit, akala mo kung sino ng reyna, nagkakamali ka. Marami nang sumubok na itumba ko pero lahat sila nasa ilalim ko na ngayon. Ivan, tulungan mo ko, ang babaeng to, sasaktan ako. Pasigaw na iyak ni Katrina habang sinusubukang pumalag. Ngunit sadyang mas matigas sa mga kamay ni Malia dahil sa mga taon ng mabigat na trabaho sa buhay ni Leticia. Tumingin si Malia kay Ivan upang tingnan kung makikialam to. Ngunit ang bilyonaryo marahang sumandal sa kanyang upuan. Kinuha muli ang kanyang tasa ng kape at pinanood ang eksena na tila ba nanonood ng isang kapanapanabik na sine. Walang balak si Ivan na umawat. Sa katunayan, bahagyang umangat ang sulok ng labi nito. Bitawan mo na siya, Malia, baka madumihan pa ang kamay mo. Sa wakas ay sabi ni Ivan, ngunit ang tono ng kanyang boses di na nanunukso. Marahas na tinulak ni Malia si Katrina palayo. Napaatras ang kontrabida ng ilang hakbang bago tuluyang nawala ng balanse dahil sa kanyang matatalas na takong. Napaupo si Katrina sa sahig ng dining hall. Nagkalat ang kanyang buhok at ang kanyang pulang damit bahagyang nagusot. Galit na galit siyang tumingin sa dalawa habang ang mga kasambahay na nakasaksi sa pangyayari pilit na tinatago ang kanilang mga ngiti. Magbabayad kayo. Lalo ka na, squatter ka? Sigaw ni Katrina habang nagmamadaling tumayo. Inayos niya ang kanyang sarili ng may panginginig bago padarag na naglakad palabas ng mansyon, bitbit ang natitirang puso ng kanyang dignidad. Nang tumahimik ang paligid, binalingan ni Malia si Ivan. At ikaw, pinanood mo lang kami? Hindi mo ba ipagtatanggol ang ex mo? Binaba ni Ivan ang kanyang tasa at tumingin ng diretso kay Malia. Ang kanyang misteryosong aura tila mas lalo naging mapanganib ngunit nakakaakit. Hindi niya kailangan ng pagtatanggol at mas lalong hindi mo kailangan ng tulong ko. Seryosong sagot ni Ivan. Mukhang tamang ang hinala ko. Hindi ka lang basta babaeng binili ko. Ikaw ang perpektong Salvador na haharap sa mundo na puno ng mga lobo? Matapos ang madramang pag-alis ni Katrina, nabalot ng seryosong katahimikan ang dining hall. Nanatiling nakatayo si Malia habang binabantayan ang bawat galaw ni Ivan. Ang lalaking nasa harap niya ay patuloy na nagpapakita ng misteryo na hindi mo malalaman kung kakampi ba o kaaway dahil sa labis na kalamigan ng gabi sa kanyang mga titig. Maupo ka, Malia. Hindi pa tayo tapos mag-usap? Utos ni Ivan sabay muestra sa bakanting upuan sa kanyang tapat. Huminga na malalim si Malia at umupo. Inayos niya ang kanyang bulsa.
Gusto ko ng mga sagot, Mr. Salvador. Bakit ako? Sa dinami-dami ng mga babaeng kilala mo, mga modelo, mga mayayaman tulad ng ex mong mukhang linta, bakit sa isang tulad ko pang galing sa hirap ang binili mo sa halagang 2 milyong piso? Pinatong ni Ivan ang kanyang mga siko sa lamesa at pinagdaop ang kanyang mga daliri. Dahil ang mundong ginagalawan ko ay hindi para sa mahihina. Ang pamilya Salvador puno ng mga sakim. Ang mga tiyuhin at pinsan ko handa silang pumatay para sa manang iniiwan ng lolo ko. Kung magpapakasal ako sa isang babaeng galing sa alta presyon, gagamitin lang siya ng pamilya ko para sirain ako? O kaya naman magiging sunod-sunuran ang babaeng yon sa luho? Tinitigan niya ng matalim si Malia. Kailangan ko ng asawang walang koneksyon sa negosyo. Walang makapangyarihang pamilya na po pwedeng magtraidor sa akin. Ngunit may sapat na tapang para hindi mayurakan ang loob ng paligid ko. Nung dinala ka sa akin ng mga tauhan ko, matapos na makipagnegosasyon si Leticia, nakita ko sa mga mata mo ang galit at determinasyon. Hindi ka natatakot lumaban. At ang kwento ni Leticia na matandang lalaki ang bibili sa akin? Kulot noong tanong ng dalaga. Isang mahinang tawa ang pinakawala ni Ivan. Ang unang beses na narinig ni Malia ang ganong tunog mula sa kanya. Ang transaksyon ay dumaan sa matandang abogado ng pamilya ko, si Attorney Santos. Siya ang humarap kay Leticia para itago ang pagkakakilanlan ko. Ang akala ng stepmother mo, ibebenta ka niya sa isang 70 taong gulang na bilyonaryo na malapit ng mamatay. Napanganga si Malia bago napalitan ng sarkastikong ngiti ang kanyang mukha. Kaya pala tuwang-tuwa ang matandang alopihan na yon. Akala niya mapupunta ako sa hukluban. Pero nagkamali siya, patuloy ni Ivan habang unti-unting lumalapit ang mukha sa tapat ng lamesa. Dahilan upang maamoy ni Malia ang mamahaling amoy ng kanyang panlalaking pabango. Nasa kamay kita ngayon. At gaya nga ng sinabi ko, kailangan ko lang ng pirma sa kontrata ng kasal. 1 taon, Malia. Pagkatapos ito, ibibigay ko sa iyo ang kalayaan na hinahangad mo kasama ni 50 milyong piso. Natigilan si Malia sa halagang binanggit ni Ivan, 50 milyon. Isang halagang hinding-hindi niya kikitain kahit magtrabaho siya habang buhay bilang katulong ni Leticia. Sa perang yon, maaari na siyang magsimula ng bagong buhay, malayo sa karahasan ng kanyang nakaraan. May mga kondisyon ako. Matapang na sabi ni Malia habang nakatitig sa kulay abong mga mata ng lalaki. Sabihin mo. Una, walang mangyayari sa atin. Ang kasal na to mananatiling sa papel lamang. Pangalawa, hindi mo ko po pwedeng utusan na parang katulong mo ko. At pangatlo, kapag nalaman kong niloloko mo lang ako, tatakasan kita kahit saan mang sulok ng mundo. Tinitigan siya ni Ivan ng matagal. Tila sinusukat ang bigat ng kanyang mga salita. Pagkatapos, dahan-dahan tong tumayo at inabot ang kanyang kanang kamay kay Malia. Kasunduan, sagot ni Ivan. Tinanggap ni Malia ang kamay ng lalaki. Ang palad nito ay mainit, malaki at nagbigay ng kakaibang kuryente sa kanyang buong katawan. Hindi alam ni Malia kung tama ba ang pinasok niyang kasunduan, ngunit isa lang ang sigurado niya. Simula sa araw na to, magsisimula na ang kanyang bagong papel bilang asawa ng makapangyarihang lalaki sa lungsod. 1 linggo matapos ang kanilang kasunduan, opisyal nang lumabas sa mga pahayagan ang balita. Ang mailap at misteryosong bilyonaryo na si Ivan Salvador ay kakasal sa isang hindi kilalang dalaga. Lingid sa kaalaman ng publiko, ito'y isang laro lamang ng kapangyarihan at mana. Gabi ng Huwebes nang mag-organisa si Ivan ng isang pribadong hapunan sa mansyon para sa ilang malalapit na kasosyo sa negosyo. Ito ang unang pagkakataon na ipapakilala si Malia bilang kanyang magiging asawa. Suot na isang simpleng gabing kulay itim na lalong nagpadungaw sa kanyang natural at gandang maputing balat, bumaba si Malia sa dining hall. Ngunit hindi niya inaasahan ang madadatnan. Sa tabi ni Ivan, nakaupo na naman si Katrina na tila ba siya ang reyna ng tahanan. Nakasuot to na isang kumikinang na gintong damit na labis ang panunukso. Oh, nandito na pala ang ating piling asawa. May kaplastik ang bati ni Katrina habang sumisipsip sa mamahaling alak. Maupo ka, Malia. Huwag kang mahiya. Alam ko naman na hindi ka sanay sa mga ganitong klase ng mamahaling putahe. Hindi siya pinapansin ni Malia. Umupo siya sa kabisera sa tabi ni Ivan.
Agad naglapag ang mga kasambahay ng iba't ibang pagkain, kabilang lang isang tanyag na French seafood soup. Tikman mo to, Malia. Nakangiting alok ni Katrina habang dahan-dahang inlalapit ang mangkok ng sopas sa harap ng dalaga. Espesyal yan. Inihanda ko talaga yan para sa'yo. Naningkit ang mga mata ni Malia. Napansin niya ang bahagyang panginginig ng mga daliri ni Katrina at ang pasimpleng pagbulsa nito sa isang maliit na lalagyan ng gamot. Di lang basta pagkain to, may amoy to na medyo kakaiba sa normal na seafood soup at may kaunti ring tindi ng kemikal. Lumaki si Malia sa hirap at alam niyang amoy ng lason sa daga o matinding pampurga na madalas gamitin sa kanilang eskinita. Mukhang napakasarap naman ito, Katrina, wika ni Malia habang nakatitig ng diretso sa mata ng kontrabida. Pero alam mo, sa kultura namin sa probinsya, kapag ang bisitang nag-asikaso ng pagkain para sa reyna ng bahay, ang bisitang unang dapat tumikim. Patunay lang na walang lason. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Katrina. Ano bang pinagsasasabi mo? Napaka-paranoid mo naman. Kung ayaw mo, wag mong kainin. Bakit ka natatakot? Hamon ni Malia. Bago pa makakilos ang sinuman, mabilis na kinuha ni Malia ang kutsara, sumalok ng sopas at mariing tinapat to sa bibig ni Katrina. Sige na, susubuan kita. Total, mukha ka namang gutom na gutom sa atensyon. Bitawan mo ko. Ivan, tingnan mo siya. Tili ni Katrina habang pilit na iniiwas ang kanyang mukha sa kutsara. Sa kanyang pag-atras, nasagi niya ang mangkok at natapon ng mainit na sopas sa kanyang mamahaling gintong damit. Ah! My dress! Tili ni Katrina habang tumatalon sa galit. Tumingin si Malia kay Ivan na nooy tahimik lang na nagpupunas ng kanyang bibig gamit ang table napkin. Walang bakas ng gulat sa mukha ng bilyonaryo. Malang Esther? Malamig na tawag ni Ivan sa mayordoma. Ipaanalisa ang natitirang sopa sa lab at pakisabihan ng mga security, ihatid na si Katrina sa labas ng gate. Mukhang madumi ang kanyang mga kamay ngayong gabi. Ivan, hindi mo po pwedeng gawin sa akin to? Sigaw ni Katrina habang hinahatak ng dalawang gwardya palayo sa dining hall. Nang mawala ang ingay, binalingan ni Ivan si Malia. Isang kakaibang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Matalas ang pakiramdam mo. Hindi ako tanga, Ivan. Sagot ni Malia habang marahas na binitawan ng kutsara. At tandaan mo to, walang sino mang makakapagpalaya sa akin ng buhay, lalo ng isang lintang katulad niya. Di pa man ganap na humuhupa ang tensyon mula sa tangkang panlalaso ni Katrina, isang bagong sakit ng ulo ang dumating sa pintuan ng mansyon ng mga Salvador. Kinabukasan ng hapon habang naglalakad si Malia sa malawak na garden ng mansyon upang makasagap ng sariwang hangin, narinig niya ang isang pamilyar na at nakakarinding boses mula sa bukana ng gate. Isang boses na nagdulot sa kanya ng kilabot. At hindi dahil sa takot kundi sa matinding pagkamuhi. Sabi ng papasukin niyo ko eh. Ako ang nag-iisang reyna ng nakatira dyan sa loob. May karapatan akong makita ang anak ko? Si Leticia. Nakasuot lamang ito ng isang mabilisang biniling bestido na kulay matingkad na lila. Punong-puno ng peking alahas, ng leeg at mga daliri at may bitbit na mamahaling bag na halatang galing sa unang bahagi ng 2 milyong piso na nakuha nito kay Ivan. Pinagpapawisan ng matanda habang nakikipag-asikahan sa 2 armadong gwardya na pilit siyang hinaharangan. Leticia, malamig na tawag ni Malia habang dahan-dahang naglalakad patungo sa gate. Ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang suot na cardigan. Anong ginagawa mo rito? Nang makita ng mga gwardya si Malia, agad silang sumaludo at lumayo ng kaunti upang bigyang espasyong dalaga. Malia, salamat sa Diyos at lumabas ka rin. Bulalas ni Leticia, agad na kunwaring umiiyak at may hawak pang panyo. Ang lupit naman ng mga tauhan na mapapangasawa mo. Hindi man lang ako pinapapasok gayong ako ang nagpalaki sa'yo. Huwag mo kong mamali-maliya dyan. Pagputol ng dalaga sa drama ng madrasta. Naringkit ang kanyang mga mata. Tapos na ang transaksyon ninyo ni Mr. Salvador, di ba? Nakuha mo lang 2 milyong piso, bakit nandito ka pa at umaaligid na parang alupihan? Agad napawi ang peking luha sa mukha ni Leticia at napalitan to ng isang sakim ng ngiti. Lumapit siya kay Malia at bumulong sa pagitan ng mga rehas ng gate. Malia, nag-isip-isip ako.
Masyadong barat ang 2 milyon para sa isang magandang katulad mo. At nalaman ko sa mga balita na bilyonaryo pala itong si Ivan Salvador. Kayang-kaya niyang magbigay ng dagdag. Sabihin mo sa asawa mo, kailangan ko pa ng 5 milyong piso. Kung hindi, isisiwalat ko sa media na binenta kita sa kanya. Sisirain ko ang pangalan ng mga Salvador, banta ng matanda. Habang nanlilisik ang mga mata sa kasakiman. Aba, ang lakas din naman ng loob mo, sagot ni Malia, sabay ngisi ng mapait. Ikaw ang nagbenta sa akin, Leticia. Kung may masisira man ang pangalan sa media, ikaw yon. Kakasuhan ka ng human trafficking. Abat? Sasabunutan sana ni Leticia si Malia sa pagitan ng mga rehas nang biglang may isang malaking kamay ang humawak sa pulso ng matanda mula sa likod ni Malia, si Ivan. Kanina pa pala to nakatayo sa likod ng dalaga, suot ang kanyang itim na business suit. Ang mukha mas malamig pa sa yelo at ang kanyang mga matang kulay abo tila nagpapakita na nagbabadyang kamatayan para kay Leticia. Sir Ivan? Nauutal at natatakot na sabi ni Leticia, sabay bawi ng kanyang kamay nang bitawan to ng bilyonaryo ng may pandidiri. Narinig ko ang lahat, saad ni Ivan. Ang boses ay mababa ngunit may dalang kakaibang panganib. Humingi ka ng 2 milyon at binayaran kita. Akala mo ba madali mo ako mapapantasan, Aling Leticia? Naisip ko lang naman po para sa kinabukasan ng anak ko. Hindi mo siya anak, agaw ni Ivan sa eksena. Humakbang siya pasulong. Dahilan na pang mapaatras si Leticia sa takot. At simula sa araw na to, kung makikita ko pang anino mo sa radius ng mansyong to o kahit sa kumpanya ko, sisiguraduhin ko sa kulungan ng bagsak mo. May hawak kaming sapat na ebidensya ng pagbabanta mo kay Malia. Huwag mong subukan ng pasensya ko. Tumingin si Ivan sa mga gwardiya. Ipagtabo yan ng babaeng yan at kapag bumalik pa, alam nyo nang gagawin. Opo sir, sagot ng mga security. Mabilis tumakbo palayo si Leticia habang sinusumpa ang dalawa. Bitbit ang takot na tuluyan siyang makulong. Nang tumahimik muli ang paligid, lumingon si Malia kay Ivan. Salamat, mahina niyang sinta. Pero hindi mo naman kailangan gawin yon. Kaya ko siyang patumbahin mag-isa. Tinitigan siya ni Ivan ilang segundo bago bahagyang hinawakan ang kanyang balikat. Alam ko kaya mo, Malia. Pero asawa kita ngayon. Kahit sa papel lang at walang sino mong pwedeng humawak o manakit sa pag-aari ko. Ang marahas na pagtataboy kay Leticia nag-iwan ng kakaibang timpla ng katahimikan sa pagitan ni Ivan at Malia. Sa bawat araw na lumilipas, ang pader na tinayo ni Malia sa kanyang paligid ay unti-unting nanginginig. Hindi niya mapasubalian na sa kabila ng pagiging misteryoso at malamig ng bilyonaryo, may isang Ginoo na laging handang sumalo sa kanya sa oras ng panganib. Gabi ng Sabado, habang bumubuhos ang malakas na ulan sa labas. Katulad ng gabi kung kailan siya dinala sa mansyon, nakatayo si Malia sa malawak na balkonahe ng ikalawang palapag. Yakap ang kanyang sarili dahil sa lamig ng hangin. Pinapanood niya ang pagsasayaw ng mga puno sa dilim. Bakit andito ka pa sa labas? Malamig. Isang baritonong boses ang bumasag sa tunog ng ulan. Nailingat si Malia at nakita si Ivan na naglalakad patungo sa kanya. Nakasabit sa braso nitong isang makapal na kulay abong kumot. Nang makalapit, dahan-dahan nitong pinatong ang kumot sa mga balikat ni Malia. Ang init ng mga kamay ni Ivan nang sumayad to ng bahagya sa kanyang balat ay nagdulot ng kakaibang kuryente na gumuhit hanggang sa kanyang dibdib. Di ako makatulog, mahilang sagot ni Malia habang mas lalong sinisiksik ang sarili sa kumot. Iniisip ko lang kung gaano kabilis nagbagong buhay ko. Isang linggo lang nakakaraan iniisip ko kung paano ko makakatakas kay Leticia. Ngayon, narito ako sa isang palasyo kasama na isang lalaki hindi ko naman talaga kilala. Humilig si Ivan sa pagsamo ng balkonahe. Tumingin din sa kawalan. Ang ilaw mula sa silid nagbigay ng perpektong anino sa matalim nitong panga. Nagsisisi ka ba? Hindi. Mabilis sa tugon ni Malia. Hinarap niya ang lalaki. Matapang na sinalubong ang mga matang kulay abo. Mas gusto ko rito. Kahit pa may mga lobong tulad ni Katrina, kahit pa kasal lang to sa papel, may mas halaga ako rito kumpara sa bahay ng madrasta ko. Tinitigan siya ni Ivan ng matagal. May kung anong emosyon na unti-unting sumisiklab sa mga mata ng bilyonaryo, isang emosyon na matagal nitong tinago sa likod ng kanyang malamig na maskara. Malia, bulong ni Ivan.
Ang kanyang boses ay naging mas malalim at may dalang init. Humakbang siya pasulong dahilan upang mapaurong si Malia hanggang sa sumandal ang likod nito sa pader ng balkonahe. Ivan? Nauutal na saad ng dalaga. Ang kanyang puso nagsimulang sumayaw sa napakabilis na ritmo. Ang tapang na madalas niyang pinapakita ay tila biglang natunaw sa lapit ng lalaki. Inangat ni Ivan ang kanyang kanang kamay. Dahan-dahang nilagay ang ilang takas na buhok ni Malia sa likod ng tenga nito. Ang kanyang mga daliri dumaan sa pisngi ng dalaga, pababa sa labi nitong may kaunting sugat pa dahil sa nakaraang sampal ni Leticia. Nung una, kala ko gagamitin lang kita para sa mana. Pag-amin ni Ivan habang unti-unti nilalapit ang kanyang mukha. Pero nagkakamali ako. Ang tapang mo, ang paraan ng pantidig mo, laban sa lahat ng umaapi sa'yo, nakuha mo ang atensyon ko sa parang hindi ko inaasahan. Kasunduan lang to, Ivan. Paalala ni Malia, kahit ang totoo naghahabol na rin siya ng kanyang hininga. Alam ko, bulong ni Ivan. Ang kanyang mga labi ay halos 1 pulgada na lang ang agwat sa labi ng dalaga. Pero paano kung ayoko na ng kontrata? Paano kung gusto kong maging totoo ang lahat? Bago pa man makasagot si Malia, naramdaman niya ang paglapat ng mainit at mapusok na mga labi ni Ivan sa kanyang sarili. Ito ay isang halik na hindi humihingi ng permiso, kundi isang halik na nagpapakita ng pag-angkin, ng pangungulila at ng umuusbong na pag-ibig sa gitna ng magulong mundo. Hindi nakapalag si Malia sa halip, dahan-dahang bumitaw ang kanyang mga kamay sa kumot at kumapit sa leeg ng bilyonaryo. Tinatanggap ang pagsiklab ng damdaming pareho nilang matagal na pilit itinanggi. Matapos ang gabi ng pagsiklab ng damdamin sa balkonahe, mas naging komplikado ang sitwasyon para kay Malia. Ang bawat titig ni Ivan ay may kalakip na pagmamahal na mahirap nang itanggi, ngunit pilit niyang pinapaalala sa sarili na kailangan niyang manatiling matatag. Hindi pa tapos ang laban, at tama nga ang kanyang hinala. Ang sugatang lobo na si Katrina hindi basta-basta susuko. Sa isang marangyang kondo sa lungsod, nagtagpo ang dalawang utak-alupihan. Magharap si Katrina at Leticia, parehong nag-uusok ang ilong sa galit matapos mapalaya sa mansyon ni Ivan. Kailangan natin pabagsakin ng squatter na yan, asek ni Katrina, habang padarag na ibinababa ang kanyang baso ng alak. Ginamit niyang katawan niya para maakit si Ivan. Kung di dahil sa kanya ako magiging asawa ng isang Salvador. Nagit-ngit din ang mga ngipin ni Leticia. Huwag kang mag-alala, Katrina. Kilala ko si Malia mula bata. Alam ko ang kahinaan ng batang yan. May mga lumang papeles ako ng tatay niya. Mga peking pirma at utang na pwedeng magdiin sa kanya sa salang pagnanakaw at estafa bago pa man siya ikasal kay Ivan. Kapag nalaman ng publiko na kriminal ang pamilya niya, mapipilitan si Ivan na itapon siya sa kalsada upang isalba ang Salvador Group. Isang demonyong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Katrina. Perfect! Sa susunod na linggo, ang Grand Charity Gala ng mga Salvador. Doon natin ilalatag ang bitag. Ipapahiya natin siya sa harap ng buong alta presyon ng media at ng lolo ni Ivan. Sisiguraduhin ko sa kulungan ng bagsak ng basurang yan. Dumating ang gabi ng marangyang charity gala. Ang malaking ballroom na isang 5 belyang hotel ay napuno ng mga sikat na personalidad, politiko at mga bilyonaryo. Lahat ay nag-aabang sa pagdating ng mailap na si Ivan Salvador at ng kanyang misteryosong pakakasalan. Bumukas ang pinto, pumasok ang magkasintahan, napasinghap ang lahat. Si Ivan mukhang isang prinsipe sa kanyang mamahaling tuxedo, ngunit ang tunay na kumuha ng atensyon ng lahat ay si Malia. Nakasuot siya ng isang napakagandang esmeraldang gabing gawa ng isang tanyag na international designer. Ang buhok maayos na nakaabdo, nilalantad ang kanyang mahabang leeg at ang mamahaling diamanting kwintas na regalo ni Ivan. Ang kanyang tindig puno ng karangyaan at tapang, malayo sa imahe ng isang babae na binili lang sa hirap. Huwag kang lalayo sa akin, bulong ni Ivan habang nakahawak sa bewang ni Malia. Ramdam ang kakaibang kaba ng dalaga. Nandito ang lolo ko. Kailangan natin maging perpekto? Huwag kang mag-alala, sanay ako sa plastikan. Bulong naman ni Malia na may matamis ng ngiti.
Habang abala si Ivan sa pakikipag-usap sa matatandang board members ng kumpanya, nagpaalam si Malia upang pumunta muna sa powder room. Ngunit pagliko niya sa isang madilim na pasilyo, hinarang siya ng tatlong lalaking nakasuot ng pang-security kasama sina Katrina at Leticia. Well, well, well. Mukhang basahan ay nagpapanggap na rin na. Tawa ni Katrina habang dahan-dahang lumalapit. Leticia? Katrina? Naningkit ang mga mata ni Malia, ngunit hindi siya napaatras. Hindi ba kayo nadadala? Gusto niyo ba talagang makatikim ng kalaboso ngayon mismong gabi? Ikaw ang makukulong, Malia. Banta ni Leticia, sabay wagayway na isang makapal na brown envelope. Narito ang mga dokumento sa pagnanakaw ng ama mo sa kumpanya ng mga Salvador noon at may mga testigo kami na kasabot ka. Kapag nilabas ko to sa mga reporter sa labas, tapos ang palabas mo. Bago pa makakilos si Malia, mabilis siyang hinawakan sa magkabilang braso ng dalawang bayarang security ng hotel na kinatsyaba ni Katrina. Ipasok niyo siya sa stockroom. Doon natin siya tatapusin bago magsimula ang press conference. Utos ni Katrina habang tumatawa ng mapait. Tapos ka na, Malia. Ang bitag na to para talaga sa'yo. Bitawan niyo ako. Asek ni Malia habang marahas na sinusuko ang kanyang mga braso laban sa pagkakahawak ng dalawang bayarang gwardya. Kahit pumalag ka pa, walang makakarinig sa'yo, squatter. Tawa ni Katrina habang pilit siyang tinutulak ng mga lalaki pabalik sa madilim na stockroom ng hotel. Nakangisi naman si Leticia, hawak ang envelope na naglalaman ng mga peking dokumento. Ngunit nagkakamali sila kung akala nila tuluyan nilang napigilan si Malia. Ginamit ng dalaga ang natutunan niyang leksi sa kalye. Sa isang iglap, tinaas niya ang kanang paa na may matulis na high heels at buong lakas itinapak to sa paa ng gwardyang nasa kanyang kanan. Napaatras ang lalaki sa matinding sakit. Bago pa makakilos ang isa, mabilis siniko ni Malia ang sikmura nito gamit ang kanyang kaliwang braso. Lang lumuwag ang hawak nito, hinablot ni Malia ang isang mabigat na bakal na tray ng pagkain na nakapatong sa gilid at malakas pinalo to sa mukha ng lalaki. Bumagsak ang gwardya sa sahig, hawak ang dumudugong ilong. Bahagyang nagulo ang esmeraldang gabi ni Malia, ngunit ang kanyang mga mata nag-aapoy sa galit. Inayos ang kanyang postura, dahan-dahang binalingan ang nangangatog na ngayon na sina Katrina at Leticia. Ano? Lauutal na reaksyon ni Katrina. Napaatras hanggang sa samandal sa pader. Paano mo? Akala niyo ba lahat na nakasuot ng gown mahina? Lamig na banta ni Malia habang umahakbang pasulong. Mabilis niyang hinablot ang kamay ni Leticia at marahas na inagaw ang brown envelope. Ang tatay ko kailanman hindi nagnakaw. Alam ko ang sulat kamay niya, Leticia. Ang lakas ng lubong gamitin ng patay na para lang sa kasakiman mo. Malia anak, nagbibiro lang ako. Pagmamakaawa ni Leticia na makita ang bagsak ng mga kasabwat. Huwag mo kong matawag na anak. Bago pa makatakbo si Katrina, mabilis siyang hinablot ni Malia sa buhok at kinaladkad tungo sa pinto ng pasilyo na nagbubukas mismo sa engranding ballroom ng gala. Bumukas ang pinto. Inihagis ni Malia si Katrina sa gitna ng ballroom sa mismong harap ng mga nagkikislapang kamera ng media at ng mga nagulat na hot society na panauhin. Sumunod, tinulak ni Malia si Leticia palabas. Anong kahulugan nito? Bulalas na matandang lolo ni Ivan na si Don Alejandro Salvador na nakatayo sa entablado. Lumapit si Malia sa gitna ng bulwagan, bit-bit ang envelope. Lahat ng flash ng kamera nakatutok sa kanya. Kasabay noon ang paglabas ni Ivan mula sa karamihan, mabilis tumabi sa kanyang magiging asawa at tinawakan ng kamay nito bilang proteksyon. Ang kahulugan nito, Don Alejandro, ay may mga alupihan at linta na nagtangkang sumira sa pamilya Salvador ngayong gabi. Malakas at malinaw na pahayag ni Malia na narinig ng buong ballroom sa tulong ng mga nakabukas na mikropono. Ang dalawang babaeng ito, si Katrina na ex-girlfriend ng apo ninyo at si Leticia na aking madrasta ay nagkonsyaba para pekein ang dokumento ng pamilya ko upang i-blackmail ang kumpanya ninyo. Binuksan ni Malia ang envelope at inihagis sa mga peking papel sa hangin. Dahilan upang magkalat to sa sahig. May mga ebidensya at CCTV footage sa pasilyo na nagpapatunay na pisikal nila akong sinaktan at tinangkang ikulong upang mag-iskandalo. Hindi yan totoo. Nagsisinungaling siya, squatter lang siya. Tili ni Katrina habang nakaluhod sa sahig. Gulo-gulo ang buhok at natutunaw ang makeup dahil sa pawis at kahihiyan. Subalit lumapit si Ivan sa mikropono.
Ang boses may pinal na otoridad. Ang aking mga security team ang mismong kumuha ng mga orihinal na kontrata na pinirmahan ni Katrina sa mga bayarang gwardiya. Bukod pa dyan, Aling Leticia, ang kaso mo sa human trafficking ay opisyal nang naisampa sa korte kaninang hapon. Dumating ang mga pulis na tinawagan na pala ni Ivan bago pa man magsimula ang programa. Sa harap ng buong media at ng pinakamakapangyarihang mga tao sa bansa, binuhat at pinusasan sina Katrina at Leticia habang hysterical na sumisigaw sa kahihiyan. Tumingala si Malia. Hinarap ang buong bulwagan ng walang takot. Pinatutunayan ng lahat na siya ay hindi isang biktima. Siya ay ang palaban na rin ng karapat-dapat sa tabi ng isang Salvador. Matapos ang malaking eskandalo sa charity gala, nirinig ang makapaghagan at social media ng balita tungkol sa pagka-aresto ni Katrina at Leticia. Walang nagawa ang marangyang pamilya ni Katrina kung hindi talikuran siya dahil sa bigat na mga ebidensya na nakalap ng legal team ni Ivan. Si Leticia naman tuluyan ng nabulok sa kulungan dahil sa kasong human trafficking at tangkang blackmail. Napatunayan din ng mga otoridad na walang katotohanan ang mga paratang laban sa yumaong ama ni Malia, dahilan upang tuluyang luminis ang pangalan ng kanyang pamilya. Isang buwan ang mabilis na lumipas. Sa loob ng opisina ni Ivan sa mansyon, nakatayo si Malia sa tapat ng bintana habang pinapanood ang papalubog na araw. Tahimik at payapa ang paligid. Ang malalaking lobo na nagbanta sa kanyang buhay ay tuluyan ng naglaho. Narinig niya ang marahang pagbukas ng pinto at ang pamilyar na paghakbang ng mga sapatos ni Ivan. Lumapit to sa kanya, tumayo sa kanyang likuran. Ramdam ni Malia ang init ng hininga ng lalaki sa kanyang leeg. Nakahanda ng mga papeles para sa paglipat ng 50 milyong piso sa account mo. Malia, saad ni Ivan. Ang boses ay mababa, ngunit may bakas ng lungkot. Gaya ng kasunduan natin. Nakuha ko ang buong tiwala ng lolo ko at ng pamumuno sa Salvador Group. Tapos na ang isang buwan na palabas. Malaya ka na? Natigilan si Malia. Dahan-dahan siyang lumingon upang harapin ang bilyonaryo. Tinitigan niya ang mga matang kulay abo na dati napaka-misteryoso at malamig, ngunit ngayon puno ng emosyon. Binaba ni Ivan ang isang envelope sa ibabaw ng mesa. Ang kontrata na nagbigay sa kanila ng panimula, ngunit ngayon ay magiging susi rin sa kanilang paghihiwalay. Ito na ba talaga ang gusto mo, Mr. Salvador? Tanong ni Malia. Bahagyang gumaralgal ang kanyang boses. Ang kanyang matapang na puso tila pinipiga sa sakit. Ang tapusin lahat dahil lang nakuha mo na ang mana mo? Huminga na malalim si Ivan. Sa unang pagkakataon nakita ni Malia ang pagbabago sa mukha ng mailap na bilyonaryo. Lumapit to at hinawakan ng magkabilang kamay ng dalaga. Hindi, Malia. Pag-amin ni Ivan habang nakatitig ng diretsyo sa kanyang mga mata. Noong una, akala ko, negosyo lang ang lahat. Akala ko kailangan lang kita para sa papel, pero sa bawat araw na nakikita kong lumalaban ka, sa bawat beses na pinoprotektahan mong sarili mo at ang karangalan natin, napagtanto kong hindi ko na kayang isipin ang buhay ko kung wala ka. Dahan-dahan binitawan ni Ivan ang isang kamay ni Malia at may kinuhang maliit na pulang pelus na kahon mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito at lumarawan ng isang napakagandang singsing na may malaking diamante sa gitna, malayo sa simpleng singsing na ginamit niya para sa palabas. Ayoko na ng kontrata, Malia. Ayoko na ng kasal sa papel. Seryosong saad ni Ivan sabay luhod sa isang tuhod sa harap ng dalaga. Gusto kong maging totoong lahat. Gusto kong maging tunay na asawa mo, hindi dahil sa mana, kundi dahil mahal kita. Papayag ka ba na magpakasal sa akin at sa pagkakataong to dahil sa pag-ibig? Naiyak si Malia, ngunit sa pagkakataong to, ito'y luha ng labis na kaligayahan. Ang dalagang dating ibinenta, minaltrato at tinuring na basura ay nakatagpo na isang lalaking handa siyang ituring na reyna sa kanyang buhay. Oo, Ivan. Nakangiting sagot ni Malia habang pinapahid ang kanyang luha. Papayag akong magpakasal sa'yo at sa pagkakataong to, walang sino mang makapaghihiwalay sa atin. Mabilis na tumayo si Ivan, sinuot ang singsing sa daliri ni Malia at marahas siyang hinalikan sa mga labi. Isang halik na nagpapatunay ng kanilang bagong simula.
Ang kanilang kwento na nagsimula ng parusahan at karahasan natapos sa isang tunay na pag-ibig. Si Malia, ang matapang na bida, ay hindi lang basta nakaligtas sa kanyang kapalaran. Nilikha niya ang sarili niyang tadhana sa piling ng lalaking tunay na nagmamahal sa kanya. Isang taon matapos ang marangya at totoong kasal ni na Ivan at Malia, ang mansyon ng mga Salvador na dating nababalot ng malamig at misteryosong aura, tuluyan ng nagbago. Puno na to ng init, liwanag at higit sa lahat ng pagmamahalan. Bilang opisyal na ginang ng tahanan at vice-presidente ng Salvador Foundation, mabilis na nakipagsabayan si Malia sa mundo ng alta presyon. Di na siyang basang sisiw na tinakasan ng kanyang madrasta sa ilalim ng ulan. Siya na ngayon ang tinitingala, ginagalang at kinatatakutan ng mga nagnanais sumira sa kanyang pamilya. Napanatili niya ang kanyang talas at tapang, ngunit ngayon may kalakip na itong sophistikasyon. Isang hapon, habang abala si Malia sa pag-aayos ng mga papeles para sa isang nalalapit na feeding program, pumasok sa kanyang opisina si Manang Esther. Madam Malia, may package po na dumating para sa inyo. Galing po sa penal colony, may pag-aalinlangang saad ng matandang mayordoma. Naningkit ang mga mata ni Malia. Alam niya kung sino ang nandoon, si Leticia. Binuksan niya ang package. Naglalaman to na isang lumang kupas na litrato ng kanyang yumaong ama, kasama na isang sulat na may magulong sulat kamay. Humihingi ng kapatawaran si Leticia. Nagmamakaawa na bisitahin siya at bigyan ng pera sa kanyang mga pangangailangan sa loob ng kulungan. Gamit pa rin ang linyang, "Ako pa rin ang nagpalaki sa'yo." Isang tipid at mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Malia. Kinuha niya ang sulat, dinala to sa gilid ng kanyang mesa at walang pag-aatubili, sinubo sa shredder machine. Tapos na ang mga araw na "Magagamit mo ang nakaraan ko laban sa akin, Leticia," bulong niya sa sarili habang pinapanood ang pagkadurog ng papel. Naranasan niya na ang gumapang sa hirap at alam niyang ang patawad ay pinibigay sa mga taong nagbabago, hindi sa mga taong sumisingil pa rin ng utang na loob habang nasa rurok ng kasalanan. Naramdaman na lamang ni Malia ang dalawang malalaking kamay na pumulupot sa kanyang bewang mula sa likod. Ang pamilyar na panlalaking pabango ni Ivan ay agad na nagpakalma sa kanyang sistema. Pinatong ng bilyonaryo ang baba nito sa kanyang balikat. "Iniisip mo na naman ba ang nakaraan?" Malambing na tanong ni Ivan, habang hinahalikan ang gilid ng kanyang leeg. Lumingon ng bahagya si Malia, hinawakan ang pisngi ng asawa. "Hindi na. Sinigurado ko lang na wala ng basurang makakapasok muli sa buhay natin." Isang mahinang tawa ang pinakawala ni Ivan. Ang mga matang kulay abo na dati walang emosyon ay nagniningning na ngayon sa labis na pagmamahal. "Yan ang reyna ko, palaban at walang inuurungan." Inikot ni Ivan ang katawan ni Malia upang magkaharap sila ng tuluyan. Hinawakan niya magkabilang kamay ng dalaga, dahan-dahang dinala ang mga to sa kanyang mga labi upang hagkan. "Nga pala, may magandang balita ako mula sa board meeting." Nakangiting saad ni Ivan. Tuluyan nang naaprubahan ang pagpapatayo ng Malia Center for Women and Children sa lumang distrito niya. "Ikaw ang namamahala sa lahat." Namilog ang mga mata ni Malia sa galak. Yon ang kanyang pangarap, ang magtayo ng institusyon na tutulong sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at human trafficking upang wala nang iba pang makakaranas ng sinapit niya noon. "Salamat, Ivan, sa lahat-lahat," emosyonal na sabi ni Malia, sabay yakap na mahigpit sa leeg ng asawa. "Walang anuman, Sinta. Gagawin ko ang lahat para sa'yo," bulong ni Ivan. Dahan-dahang humiwalay sa yakap ni Malia. May pilyong ngiti sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang kanang kamay ni Ivan at dahan-dahan itong ipinatong sa kanyang sariling tiyan. Napatag, ngunit may kakaibang buhay na sa loob. "Kung ganon, kailangan mo pang magsamikap, Mr. Salvador," bulong ni Malia, habang nakatitig ng diretsyo sa mata na nagulat ng asawa. "Dahil sa loob ng 7 buwan, hindi na lang isang palaban na asawang aasikasuhin mo. May paparating na maliit na Salvador na nagmamana ng tapang ko." Natigilan si Ivan. Saglit na rumihistro ang gulat sa kanyang mukha bago to napalitan ng napakalaking ngiti na nakita ni Malia sa buong buhay nito.
Buong ingat ngunit may kasamang pananabik na binuhat ni Ivan si Malia at inikot-ikot sa hangin. Habang umaalingaw ang kanilang tawanan sa bulong ng silid. Ang dalagang tinuturing na produkto ng transaksyon, hindi lang basta nagwagi laban sa kontrabida ng kanyang buhay. Siya ay pundasyon ng isang bagong lahi, isang reynang naghari sa puso ng isang bilyonaryo sa pamamagitan ng sariling lakas at pag-ibig. At dito na po nagtatapos ang kapanapanabik at makasaysayang takbo ng buhay ni na Ivan at Malia. Isang kwentong nagpatunay na ang tunay na halaga ng isang tao hindi nasusukat sa pera, kundi sa tapang na tumindig para sa sariling dangal at sa kapangyarihan ng tunay na pag-ibig. Muli, ako ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Sandra, na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay, pagbuhos ng reaksyon at paglaan ng oras dito sa Ayesha TV. Ang inyong pagtangkilik ang siyang nagbibigay buhay sa bawat karakter sa ating pinalalabas. Bago tayo tuluyang magpaalam sa kabanatang to, nais kong mag-iwan ng isang paalala para sa lahat. Saan man kayo naroroon, sa Luzon, Visayas o Mindanao, mag-iingat po kayong lahat palagi. Ang buhay ay puno ng mga pagsubok na tila bagyo. Ngunit gaya ni Malia, baunin natin ang katatagan ng loob sa bawat araw. Huwag natin hayaang apakan ng ibang ating pagkatao at higit sa lahat isang espesyal at nag-uumapaw na pagpupugay ang pinapaabot ng Ayesha TV sa ating mga minamahal na OFW sa iba't ibang sulok ng mundo. Alam namin ang bigat ng sakripisyo ninyo, ang mawalay sa pamilya, ang lumaban sa lungkot at ang magpakapagod sa dayuhang lupain para lang mabigyan ng magandang kinabukasan ang inyong mga mahal sa buhay. Kayo ang mga totoong Malia at Ivan ng totoong buhay, mga bayaning palaban, may paninindigan at walang inuurungang hamon. Saludo kami sa inyong sipag at tibay ng dibdib. Kung nasan man kayo ngayon, sa Middle East, Asia, Europa o Amerika, unahin ninyong iyong kalusugan at kaligtasan. Palaging mag-iingat dahil may pamilyang nag-aabang sa inyong ligtas na pagbabalik. Hanggang sa muling pagbubukas ng kwento na tiyak na kapupulutan muli ng aral at inspirasyon. Manatiling nakatutok, manatiling palaban. Hanggang sa muli mga ka-Ayesha, ako po ang inyong narrator si Miss Sandra, nagpapaalam ngunit laging nagpapaalala. Mag-ingat kayo palagi at pagpalain ng may kapal. Dito lang yan, sa tahanan ng inyong mga paboritong kwento, ang Ayesha TV. Maraming salamat po at mabuhay kayong lahat.